magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon, katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa
kawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Plant Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kawanihan. Okay, good morning po. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman po ang inyong profesor. Kasama ko po si Sir Diego at si Sir Noli. Ito po ang balitaan at talakayan dito po sa Kawanihan. Balitaktakan sa Kawanihan. So magandang umaga po dyan po sa lahat ng mga magsasaka, lahat po mga urban grower, backyard grower, at sa lahat pong sektor ng agrikultura. Magtatalakayan naman po tayo ng mga impormasyon patungkol sa agrikultura, isang oras na talakayan. Kaya ang aming pong programa ay namaskal dyan po sa Crop Research and Production Division, dyan po, headed by Ms. Mariana Guerrero. At kami po ay humingi ng isa pong magiging nating speaker dahil ang topic po natin ngayon ay Don't Panic Organic. So patungkol po sa organic, everything about organic. So introduction sa organic farming. Buhayin po natin, ipakilala at palaganapin ang organikong paraan ng pagtatanim. So hindi na po natin patagalin ang ating pong talakayan. Bago tayo magsimula, so Sir Noli, good morning. Sir Diego. Morning. Pakilala po muna natin, Sir Diego, ang ating bisita ngayon. Isa po siya talagang organic, pure organic. Non-GM. From the island of Capiz, Panay Island. Sige, Sir Diego, pakilala mo ng ating bisita. So siya po ay isang Science Research Technician 2 dito po sa Bureau of Plant Industry, CRPST. Siya po ay graduate ng BS Agriculture, major in Crop Science sa Capiz State University, Tapas Satellite College. And siya po ang focal person pagdating po sa Organic Agriculture Program ng Bureau of Plant Industry. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Kristen G. Gardos. Okay. Ma'am, kaway ka naman po, bati din naman. Thank you, Diego, and magandang umaga po sa lahat. So kasama ko po ngayon yung chief namin sa crop production at yung senior ko po dito sa Bureau of Plant Industry. Binabati ko kayong lahat. Stay home lang tayo and we will start sa pag-organic natin. Okay, salamat ma'am. Boss Noli, pag sinasabing organic, naalala ko noon, pupunta lang kami sa likod ng aming eskwelahan. Yun, ang muna namin gagawin, maghahanap kami ng mga dumi ng hayop. At yan ay, para naalala ko Sir Diego yung aking pagkabata noon. Yun ang ginagamit namin sa pagtatanim. Kaya, kailangan talaga natin na malaman kung ano bang organic na ito. Ano ba yung intervention ng gobyerno? Ano bang organic na ito? Ikaw, Boss Noli, paano mo naaalala yung organic noong panahon? Kung sa akin, nalala ko nung medyo mas matanda ko sa inyo ng konti. Nakita ko sa inyo. May edad na sir. May edad na ng konti. Nga. Ang naalala ko ng araw, gumagawa kami ng isang butas kung kaya pit hole. Doon namin nilalagay lahat ng aming waste material, lahat na. Tapos pag nabulok yun, di nang inubukay namin ulit, ang ginagawa namin pataba. Kasi nung araw naman, pag sinabi yung isang sakong abono nung araw kasi, nag-focus na yun ng mga 500. Kasi kapag 500 isang sako nung araw, katumbas ngayon ay 5,000. So, yun yung ginagamit na yung pataba. So, ikaw Sir Diego, paano mo naman na-experience yung kapanahonan na walang chemical, gumagamit pa lang tayo ng mga natural na paraan ng pagtatanim. So, meron ka rin bang mga naalala ng mga panahon mo? Siguro dati, puro mga pinagtabasan ng dahon, mga nabubulok na halaman. Pero yung pag nabubulok, yung hindi yung walang sakit, kumbaga nabulok lang dahil matanda na, ganyan. Natural na. No, natural death. So, inahalo ko siya sa lupa. Tapos yun, ang ganda ng lupa kasi nga mabilis mag-drain. Hindi parang panatag ako na pag nasa organic, easy lang yung pagbibigay ng sustansya. Walang labis, walang kulang. Tapos ang nakagisnan ko na organic, yung vermicast. Yung patok na patok.
Actually, ngayon nga, meron nga din akong inaalaga ang bulate sa bahay. Pero dahil di din naman kalakihan, alagay sila sa banga. So tama-tama yung ating mga edad from yung mga sa unang teknolohiya, dumi ng hayop, hanggang meron na tayong teknolohiya na nag-aalaga na. So Ma'am Christine, yung topic natin napakaganda ngayong pandemic. Sabi na, stay home, don't panic, go organic. Ngayon, ang pag-uusapan na natin, principle. Ano ba talaga yung organic? Anong kahalagahan yan? Mga advantage and disadvantage? Intervention ng gobyerno, ma'am. So, pasadahan nyo na po. Ito pang ating speaker. Ano gusto nyo pong tawag sa inyo? Christine o Tintin? Tintin na lang. Tintin. Gusto mo bang 9-9? O 11-11? Sige, ma'am. Bigyan nyo po kasi na lang kaalaman patungkol sa organic. Actually, sa lahat ng mga sinabi ng mga kasama ko, Sir Nori, si Diego, tama po lahat talaga yun. Actually, yung organic noong ng panahon pa lang talagang ginagawa na po niya ng mga ninuno natin. So, para mas madali po natin maintindihan kung ano ba yung organic farming, isa siyang sistema na kung saan, sistema ng pagsasaka na hindi tayo gumagamit ng mga chemical. So, tingnan natin ngayon kung ano ba ang definition ng organic farming according sa International Federation of Organic Agriculture Movement. So dito meron tayong definition na galing sa kanila na it is a production system that sustains the health of ecosystems and the people. So primary talaga natin na concern dito ay yung human health and yung environment natin, lahat ng living organisms na nabubuhay dito sa mundo. So itong organic agriculture, meron tayong 4 na principles na para mas mabilis natin matandaan, lagi natin isipin yung chef na word. Chef. So sa letter C, meron tayong first principle na C for care. Care, okay. Ano yung care? Madam Tintin, paki-explain so, mo. yung care po natin, dyan po natin yung organic agriculture, ang primary concern niya talaga ay ang care sa people at sa environment natin. Workers' health. Okay. Lahat ng health na. Kasi saglit naman, Christine, the average Filipino farmers, most knowledge, Sir Gento, ay way back sa Kalata Corporation, 65 years old. 2016 pa yung data. Wala pang masyadong data na binibigay ngayon kung ilan yung average age ng farmer. So nakakatakot kung yung susunod na generation na hindi farming at kung hindi na kakaroon ng care para doon sa ating mga nagtatrabaho sa buhay. Additional lang din sa care, napakaganda rin kasi maalagaan mo yung health ng mga parehas natin magsasaka. Kasi nga, hindi natin, alam naman natin, yung mga magsasaka ng araw, kung ano lang yung na-recommenda sa kanila, yun ang ginagamit. Hindi nila ay naalam kung ano magiging epekto doon sa kanilang kalusugan. Kaya napakaganda itong tinatalakay ng Madam Tintin na organic. Kung ano yung mga, malalaman din natin ngayon dyan kung bakit tayo kailangan bumalik sa organic. Huwag lang tayo bumalik sa organic na ugali. Hindi tayo makakaaho pagbalik tayo sa organic na ugali. Sige, tuloy-tuloy, Madam Tintin. Ayan, so pangalawa nating principle ay yung sa health. So, yung organic agriculture talaga, pinopromote nila talaga yung pag-sustain ng healthy living natin dito sa mundo. At even lahat talaga na nabubuhay, even microorganisms, livestock, lahat ng halaman. So, doon talaga nakafocus yung principle ng organic agriculture. Dahil sabi nga, lahat na excessive, masama. Excessive na paggamit ng chemical, pwede makasira sa lupa, at hindi lang yung health ng tao, health ng environment, sabi ni Ma'am Christine. So, sunod, Ma'am? So, ecology, kailangan din natin i-meet sa organic agriculture. Pinopromote din niya ang sustainable na paggamit natin ng ecosystem. So, diyan natin para sa ecosystem natin, para tuloy-tuloy na yung cycle ng lahat ng nabubuhay dito sa mundo. And then, last na principle ay yung fairness. Kumbaga patas tayo. Kasi kailangan promote nila yung pag-build certainly sa relationship natin ba na
magiging patas tayo sa next generation na gagamit sa ating farm system. Especially si San Diego. Kaya ating college, kawawa naman yung ating mga susunod na. Kailangan fair tayo sa may sunod na generation. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Ma'am Pinti sa psychology, napaka-mahalaga po kasi ma-maintain natin yung 4GB o balance system po natin. Lalo na po kasi napapansin din natin na too much use of inorganic, kumbaga chemicals, fertilizer. Napapansin natin yung mga insekto natin na nakakatulong sa pag-pollination. Nawawala na po natin. Napapansin nyo na rin po, wala na rin mga palaka na kumakain ng mga insekto. Wala din natin napapansin. Sa too much use of insecticide, too much use of fertilization, ang lupa natin nagiging parang acidic na hindi mo na malaman. Napapansin din ng ibang magsasaka, bakit hindi gumaganda yung halaman nila kahit naglalagay sila ng mga bulo. Nabubulunan na yung na sila. Kumbaga, yung paggamit ng too much fertilizer, nakikita nyo, di ba, kaban, nagiging 6 kilos, nagiging 7 kilos, 10 kilos. Parang pataas na pataas yung dosage ng ano. Parang yung addict po yan, na gumagamit ng Cebu, dati isang stick lang ng marijuana, hindi dalawang stick. Di ba, Sir Taulis? Hindi ako gumagamit sa bawal po yun. Tinigil ko na yan. So, kaya maganda yung usapan natin dahil yung COVID-19 ngayon, yan ang pinaka-number one na problema natin, challenge. Meron siyang positive and negative effect. Isa sa positive niya, natulungan yung ating ecology, yung ating ecosystem na magpahinga, mag-rehab. Although, yung isang bad effect niya o harmful effect niya, side effect niya, ay yung pagkakaroon ng maraming casualty at sakit siyempre. So, pwede pala natin i-address through organic farming o pagkain, ang mga healthy na pagkain, itong nangyayari sa atin at mabalanse yung nangyayari sa atin. So, ano pa ba, Christine, yung mga advantage nitong organic versus sa inorganic? So, dito additional din sa mga sinabi ni Sir kanina, Sir Nolly, yung pagiging acidic. Pag nasobrahan po kasi na application ng chemical sa soil natin, nagiging acidic talaga yung soil natin. So, magiging poor yung growth ng mga halaman natin. And then, addition ko lang din kay Sir, pinaka-negative effect talaga ng chemical, sobrang, pag nasobrahan siya na lagi talaga tayo gumagamit ng is yung chemical borne, yung tatawag na yung pagkasunog ng halaman. Kung makikita nyo yan lagi, pag hindi marunong at kahit hindi marunong or hindi talaga siya excessive na pag-apply. Excessive talaga siya. Makikita nyo parang nagkukulay dilaw na parang naboborn siya na parang nasusunog yung So, yan yung isang negative effect sa halaman. Ibig sabihin, improper use of fertilizer. Okay. So, isa pa, sa human health natin, so pinaka-common talaga na pwedeng makuha natin ng sakit sa mga chemical residue na kinakain natin from the vegetables, fruits, na hindi tayo aware na may mga nakakapit pala dyan ng mga pesticides is cancer. Number one yung cancer, yung diabetic, yung asthma, at yung ating mga iba pang side effect ng birth defect ay associated po nito. Meron pa sa tulis, yung pinaka-grabe na cancer yan. Kung gumamit ka ng inorganic. Cancer sa pulsa. Yung butas na yun. Walang makukuha tayo. So, ano pa ba? Ayan. So, isa pang negative note ay mahal siya. Sobrang mahal. Ang abono, pesticides. Wherein, kung mag-organic tayo, dyan lang sa within the farm na natin makukuha yung mga farm inputs natin. So, sa pag-organic din, marirehabilitate natin yung soil na from acidic, ma-rehabilitate natin ulit yung fertility niya. Kumbaga, mapagaling natin siya. So, may-heal natin. Kasi diba, pag sa halaman gusto nilang pH, usually 5.5 to 6.5. Problema kasi pag halimbawa masyadong yung masyado bang acidic,
Parang 4, 3, 2, ganon. So pag sa organic, mababalik natin siya dun sa optimal na range. Hindi neutral, may parang slightly acidic. Tsaka isang maganda doon, wala siyang overdosage. Ibig sabihin yan mga sir, mga ma'am, hindi mo na kailangan dalhin sa rehabilitation center yung lupa mo. Hindi na. Hindi rin practical yun. Kaya natin yan. Ano yung mga practical na, ayan, mga marami nanonood sa atin, although introduction pa lang tayo, ano yung mga common practical na pwede natin gawin para ma-neutralize yung lupa? So, aside sa paggamit ng ating apong, yung mga organic na paraan, meron ba kayo? Actually, sir, matatalakay natin mamaya habang nagano tayo. So, para pasadahan lang doon kung paano mag-rehabilitate yun, may tinatawag natin tayo na crop rotation. So, crop rotation. So, kailangan nyo ba, nagtanim ka ng palay ngayon. Sa scrapping mo, magtanim ka naman ng mga nitrogen-fixing plants like legumes, mga mambin, gano'n. Lahat ng mga leguminous plants. So, sa doon pa lang na process, pwede na natin paunti-unti na ma-rehabilitate. So, isa pang advantage talaga kasi nung nag-training ako ng in situ sa Isabela, na organic agriculture, na-amaze ako sa, halimbawa, pag nagtanim ka na from seeds to harvesting ng halaman mo, nag-harvest ka lang, diretso na kain. Wala nang hugas-hugas. Kasi alam mo, wala kang in-spray na chemical. So, alam mo yung confident na safe ka sa kahit anong mga chemical residue. Unlike kapag nag-inorganic ka, kailangan mo pa maghugas. Even na hugasan mo, minsan hindi tayo sure talaga na ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribado. Okay, so i-challenge po natin si Sir Noli. Bati muna kasi na. Welcome back po sa ating programa ulit. Nagkaroon po tayo ng power interruption. Nagka-brown out po tayo. So, balik po tayo ulit. Pasensya na po sa mga manonood. Naputol po tayo doon sa Organic Agricultural Act of 2010, Republic Act 10068, isa pong batas para sa paigtingin itong ating tinatawag na organic farming. Ngayon po, ang gagawin po natin, i-challenge po natin, siyempre yung may huwag natin sabihin matanda, may edad na si Boss Noli. Tatanungin natin siya kung natatandaan pa ni Sir Noli kung kaninong former secretary ng Department of Agriculture nalagdaan itong batas na ito. So, Sir Noli, sino ba yung secretary nyo? Ang natatanda ko na nagpasa niyan during that time is the former secretary, former congressman, and former secretary, Proceso Alcala. Yeah. So, tama sir. Kaya bigyan natin sila ng informasyon, Ma'am Christy. Ito pong mga bagsakan ni Prosi na narinig niyo. Yeah, Prosi ang tawag nila eh. Yan po ay isa pong mga organic na bagsakan. Ngayon, hindi na nga-organic, halo-halo na ilinalagay doon. Ito po ay sa panahon niya, ay doon nag-boom yung Quezon Province sa pagiging isa sa mga producer ng gulay. So, sige ma'am, bigyan mo pa ng kaalaman patungkol dito sa Republic Act 2010, Republic Act 10068, yung ating So yun nga, na-approve yung ating Philippine Organic Agriculture Act noong 2010 under the RA 10068 na kung saan sinasabatas na ito na ang layunin ay para ma-maintain yung health natin ng mga komunidad at lalo na dito sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin kapag nasa batas na siya, lagi na siyang kasama sa programa ng Department of Agriculture. Hindi na siya pwedeng i-left behind or tatanggalin or ano, kasi nasa batas na siya. So, pagpasalamat natin yung ating government na suportado niya ang pagpapakalaga sa health and environment natin dito sa Pilipinas. Pero ang tanong kuya, paano ba, Sir Tolix, paano ba masasabi ng organic certified farm dito sa Pilipinas? Meron po ba tayo balas dyan o
may sanction ba? Halimbawa, kasi Boss Loli, kadalasan na pag nagmamalengke tayo, mapupunta tayo sa mga supermarket, merong mga gulay nakalagay organic. Yes, yes. So, ito bang mga nakalagay na ito ba, kagaya ng tanong nyo, na napakahalaga sa ating mga manonood, ito ba ay legal? Meron po bang paraan para malaman kung ito ay sertipikado na ng organic? O sino ba yung mga producer ng organic na yan? Paano napuproduce yan? So, meron ba yan nakapanood sa batas na yan? Dito sa Pilipinas kasi, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, sila kasi yung nagbibigay ng accreditation sa third-party certifying body natin sa Pilipinas. So may dalawa tayong certifying body na pwede lang sila ang magsi-certified na yung farm mo ay organic talaga. So, halimbawa, kapag pumunta ka sa market, marami kasi nag-claim talaga na organic to, pero walang tatak. So, ang lagi po nating titingnan kapag gusto nyo talaga na, kasi marami ngayon talaga nagiging vegetarian. Lalo na yung mga, alam mo yun, yung mga dumadanas ng mga, nakakaramdam ng mga sakit. History ng cancer. Oo, yung mga nagsasuffer na sa mga sakit. So, bumabalik talaga sila sa mga organic products. So, para ma-assure natin na organic talaga ito. So, may dalawa tayong certifying body sa Pilipinas. Yun ay yung Organic Certification Center of the Philippines or OCCP and the Negros Island Certification Services or NICERT. So, yun yung dalawang third party na nagsicertify ng organic sa mga organic products dito sa Pilipinas. So, makikita nyo yun, kung certified yun, dyan sa logo na makikita nyo sa mga products. Kasi lahat yun, lahat ng nag-undergo ng certification na ito, meron siyang label at saka logo talaga. So, ito po mga logong yan. So, makikita nyo po dyan sa screen yan, Seal of Excellence and Integrity o CCP, Organic Certification Center of the Philippines. Certified Organic. Ano ba yun? Nakatatak? Nakatatak ba yan? Nakaano siya, kasi actually sa, mamaya, ano natin yan kasi kasama yan sa labeling ng ano. May tanong ako kang Tintin, baka tanong ko ng mga manunood. Paano ginagawa ng mga two certifying body na yan? Kunwari ako, meron ako sa Negros, at gusto kong maging organic ng aking farm. Anong ginagawa ng mga certifying body, third party na yan para ako ay maging organic ko? Magandang tanong yan, sir. Actually, dito yan, masasagot natin yan, sir. Sige po. Okay. So, meron tayong steps para maging organic farm tayo. Magpapa-certified talaga tayo. Itong certification na to, parang ano siya, Sir Tolis, yung parang assurance mo, parang confident ka ba na for commercial use siya, na nag-undergo siya ng organic technologies. O kung baka po nag-graduate ka, may certificate ka. Certificate ka. So, hindi basta-basta magpa-certified. Okay. May sistema siya. So, una-una, magdadaan tayo sa conversion period. Ano yung conversion period na yan? Kung baga, time 1 + 1 × 1 + 2, gano'n ba yan? Yes, sir. Ang conversion period po na sinasabi natin, yun yung from in organic farming, yung nag-apply ka ng mga chemical, nag-apply ka ng mga hazardous na mga fertilizers, pesticides, magka-convert tayo dahan-dahan lilipat tayo sa pagiging organic. So may time, parang may duration time yun. May time frame. Usually gano'ng katagal yun? So, yung katagalan nun, depende sa kung ano yung nag-exist na crop nandyan sa farm mo. Halimbawa, yung annual crop, so ang nire-require nila ay 12 months. Pag mga rin yung crops, yung mga nabubuhay ng 18, bubuhay na matagal. Hanggang 18 months yung conversion period niya. Okay. Pero kapag talaga siya, as in, lagi talaga siyang ginagamitan noon ng lahat ng mga chemical na inputs. Like palaya? Oo, like palaya. Tatagal siya hanggang 3 years. Tanong ko sa iyo, Ma'am Tintin, kasi makukulyos talaga yung mga tao from conversion. Sabi mo nga, conversion from synthetic to organic. Ngayon, process by process. For example, dati sa synthetic, gumagamit ako ng 5 kabans of synthetic fertilizer. Then I will reduce 1.
Diba? Para sabihin, kung siya, magbabawas ka na ng magbabawas. Then, kasi karamihan kasi matatakot yung mga farmers natin kapag kasi nasayang na kasi sa certificate. Diba? Kung magbabawas ko ngayon ng pataba, ng isang kaban, at dadagdagan ko ng ilang kaban na organic. Sa pag-apply kasi sir, ang sinasabi kasi na conversion period dito sir, as in stop ka na muna, as in hindi ka talaga mag-stop ka talaga. So mag-aantay ka talaga ng, hindi mo naman siya lalagyan or sir, para basta i-consume mo lang yung months. Tsaka yung time frame na ma-consume mo yung binibigay na time frame ng time frame. Okay. Para makuha mo lang yun. Okay, kasi ang iniisip kasi ng mga karamihan sa mga farmers kasi matatakot baka wala silang kikitain kapag bigla silang mag-divert kagad from synthetic to organic, di ba? Kung may time frame ka na 6 months. At meron po itong nag-text, patuloy na natin, si Sir Jael Bautista, na ang Control Union Philippines Incorporated is also one of the organic certified bodies. So, anong taon ba ito? December 2019. Sige, siguro itagdag na lang natin yan kasi sa OCCP tsaka... Ulit sa Sir Diego, anong certification niya para maalam kita? Union of? Control Union Philippines Incorporated. Ayon po kay Sir Jael Bautista ng DA Babs. Thank you Sir Jael. So ito papasadahan na natin kung paano magiging certified organic farm. Sige ma'am. So next naman tayo sa choices of crops and varieties. Diyan pipili tayo ng variety na gusto natin. Pero bawal po dito yung most usually na ginagamit dito ay mga open pollinated variety. Yes. So ibig sabihin yung pwede mo siyang itanim sa next generation. Kung wala po silang organic, pwede ba itong chemical? Yung mga treated kasi meron yung seeds natin, mga treated kasi siya. Treated po siya. Paano pwede gawin nila? Ugasan pa na yun? Actually, ang ginagawa kasi nila dyan, yung alam mo yung ash, yung abo. Pero may kasi to, kumbaga, siguro kahit ulit mag-conduct talaga ng separate na training para dito, para ito kasi, so yung kapag yung seeds mo ay treated siya, ang ginagawa kasi sa na para pwede mo pa rin siya itanim, aanin mo siya ng abo. Pwede yun ako. Abo. Para matanggal yung... Pero yung abo mo din, sir, di mo pwedeng ilagay dun sa farm mo. Kailangan malayo din siya. Dun mo siya parang uhukayin mo siya, tapos dun mo siya malayo sa isang area. Yan, sa... Crop rotation? Yan nga sinasabi mo, yung crop rotation, yung soil management practices. So, dito, hindi tayo pwedeng mag-stick lang sa isang crop. Kailangan diversified tayo, sir, ano? Palit-palit. Mostly siguro, Mountain Team, sa suggestion namin sa crop rotation, siguro mas maigit kung paano yung mga leguminous crop para mas matagdagan yung fertilizer yung ating lupa. Pwede ba yun? Oo, sir. Kasi mga leguminous plants, meron kasi silang ability para tinatawag na sila na may nitrogen-fixing bacteria. So, pwede natin amendment din sa soil. Okay. So, next naman tayo sa fertilization policy. So, sa fertilization policy, bawal na bawal gumamit ng chemical. Okay. Bawal yung mga 14, yung mga urea. Paano yung fertilization? Nabanggit mo na rin yung fertilization. Paano yung mga organic fertilizer na liquid? Pwede gamitin yan? Yung organic fertilizer na liquid? Oo, sir. Pwede sir. Yun lang pwede natin gamitin. Ano pang nakalagay dyan, ma'am? Growth regulators. Ano po? Pollution control. Pollution control. Soil and water conservation. Diversity for crop production. Labeling. So, dito sa labeling, dyan kasi inaano yung produkto mo. Lahat yan, meron kung kailan siya ma-expire, kailan siya na-harvest, kailan siya ma-expiration siya. Tapos meron siyang dyan yung mga nutrient content. Mahalaga po kasi. May limit talaga siya basta certified. So, sa records and traceability, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, kailangan naka-record lahat, nakalagbook lahat ng mga ginagawa nyo.
yung mga resibong saan mo nakuha yung seeds. Transparency, record, lahat. traceability, para kung saan nagmula yung mga inputs o mga inputs mo. So, ayan yung mga pinagdadaanan. So, alam ko nagkakandak din sila ng yung mga certified bodies natin. So, ito po ang isang tanong po dito, Ma'am Christine. Kapag halimbawa ay gusto ko ng mag-organic, saan po ako pupunta at na lugar, sino pwedeng kausapin at saan pwedeng mag-training? Sa organic farming, pwede po tayong lumapit sa meron tayong mga municipal agriculture's office. Okay, kitandaan po sa mga nanonood, Municipal Agriculture Office, and then? May mga focal person sila dyan sa organic. Focal person daw po ng organic ang hanapin may mga technical sila dyan para mas malapit na sa kanila. Ano pa po? Ano pa saan pa pwede? Yung sa mga nandiyan sa mga provincial. Pwede din, kung mas malapit sila doon. Okay. Kaya basta may mga naman, sir, pagdagdag ka lang natin siguro, yung sa mga Department of Agriculture natin sa region, sa mga region. May mga focal person po sila ng organic na pwede po mag-assist sa inyo dito para sa pag-organic. So, intervention po tayo ng Bureau of Plant Industry as attached bureau by the Department of Agriculture. Hindi naman po tayo malaki. Ano ba yung vision at ano ba ang role ni BPI dito po sa ating organic farming? Sige, Ma'am Christine. So, dito, Sir Tolitz, i-discuss natin kung ano ba yung role ng Bureau of Plant Industry. So, punta muna tayo sa mission namin. So, we ensure the availability of quality seeds. Quality seeds. Safety of plant food and development of crop farming technologies and safeguard the plant industry. So, yung division talaga namin, doon kami nakafocus sa pag-provide ng quality seeds na organic. Okay. So, para maging kami mamaya, papakita ko sa inyo yung mga certified organic centers namin. Ayan. So, yung vision namin, the Bureau of Plant Industry is competent and well-respected agency supportive of a competitive plant industry. Okay. So, one of the mandates of the BPI sa SINAC of 1992 is to implement and ensure the production of seeds and planting materials. So, yun talagang trabaho natin, no? When we say planting materials, ma'am, ano po ang sakop nito mga planting materials? Itong mga planting materials, alam na Sir Noli to. Sir Noli daw. Kasi siya yung laging, siya talaga yung chief doon. Pero, sige sir, baka may i-singit kayo. Pag sinabi mo kasi planting materials, yun yung mga improved quality planting materials na yan. For example, buhay na yan. Not only, for example, pag sinabi mo isang crops na kunwari ang palaya yan, planting materials na yan, na-develop na yung characteristic ng halaman na yan to combat any kinds of mga pests, magaganda yung magiging bunga niya. Kumbaga quality na yung halaman na ipinuproduce natin at ibinibigay natin yan sa ating mga clients. Yan po, kaya nag-chat po si Ma'am LB, sir, ng National Seed Industry Council, kumakaway pa. Doon daw po sa kanila yan, i-register. Ito mga quality seeds. Yes. Kasi parang, magdadugtuhan ko, ito yung tinatawag natin na seed system. Ito yung mayroon tayong informal seed system at saka formal seed system. Na, for example, na mayroong nakuha ko na planting materials na i-develop ko, ito yung formal at tapos pinasa-pasa ko, ito yung non-formal na hindi na-registered doon sa insect. Ito yung sa informal yan. Informal system na mayroon akong nakuha seeds, dinevelop ko, pinag-aralan ng mga technical working groups na patunayan na maganda talaga. Then you have to register to the National Seed Industry Council for safekeeping them to be distributed sa mga kanin. At yung variety na to, kumbaga tintin varieties to, okay, Jaegos varieties to na maganda, ito ang kinakaalat natin para magiging paramihin ng ating mga paano. May nagdagdag po kayo Sir Diego. Si Sir Diego po ay from the National Seed Industry Council. Yan, baka meron kayong, ano ba yung mga kahalagahan ng pag-register
So, maganda po kasi pag naka-register po ang seed, ibig sabihin po, tried and tested po siya. Tapos ang nag-test po niyan, yung sinasabi nga ni Sir Nolly na technical working group, mga eksperto po yan sila. So, alam nila yung tamang pagte-test, alam nila. Tapos, kumbaga, pag sila po ay nagsa-certify, parang tinatayanan nila yung credential nila na base sa aking karanasan, sa aking kaalaman, sinasabi ko na pwede to. Siyempre may mga parameter naman yung sinusundan para sige sir. Tapos karagdagan lang din yung RA 7308, 1992 pa yan at magmula nun hindi na nagalaw. Pero sa awa ng Diyos, nung nakarang 2 linggo, nasimulan na yan sa Kongreso na gumagalaw na amyendahan na kung saan inclusive na din yung magiging yung amyenda sa batas na ito. Kumbaga i-recognize na din yung informal seed sector. Kasi nga naman, hindi naman natin pwedeng sabihin na wala yan sila. Nandyan, the fact na nandyan sila, ibig sabihin, kailangan din nila ng suporta. Opo, napakahalaga po kasi ng isang boto na maprotektahan natin at hindi makuha ng iba. Lalo na kapag ikaw ang nag-develop at nakita mo yung hirap mo sa pagbuo ng isang boto. So, lumalayo na po tayo, Ma'am Christine. Balik po tayo sa atin. Bigyan na lang natin ng sample kung ano ba yung mga planting materials. So, additional dun sa planting material na sinabi ni Sir kanina, so ibang sample na yung mga propelling trees natin, Sir, ano? So, hindi siya nang gagaling dun kasi meron tayong mga mother plant na pagkukunan ng variety para i-graft natin sa mga rootstock. Tama, Sir? Okay. So, para masuportahan at para suportahan yung organic agriculture ng Pilipinas, so binigay sa atin yung task na mag-produce ng mga quality certified organic seeds at planting materials. So, sa Bureau of Plant Industry, meron tayong mahigit 20 hectares na mga research centers na nakalocate siya sa Los Baños, Baguio, Guimaras, Negros, and Davao. So, isa natin yung sa Baguio po natin. Baguio. Nasa Lisan po yan. Yung sa Davao po, nasa Bagosiro. Yung sa Negros ay Lagrana. At yung ating sa Los Baños ay nasa May Picard. O dyan po sa So, pinaproduce na seeds doon sa Baguio natin, sa National Crop Research and Development Support Center natin. Sa Baguio, meron tayong pechay doon, lettuce, potato seeds, sweet pea, and strawberry runners, even kape. Ulit tinatawag natin highland vegetable. Mga semi-temperate crop. So, doon siya pinoproduce yung seeds niya. So, ito, nag-undergo naman siya ng, ng certification, which is yung OCCP. Yung, doon pa lang sa certification pala, hindi po free yun sa ngayon ha. May fee po yun. Annual yung pag-renew ng certification. Okay, so ito sa Baguio. And then sa Los Baños naman tayo, doon dinidevelop yung mga organic lowland vegetables natin. Mga pakbird. So doon, kung gusto nyo maghanap ng organic seeds ng squash, patola, eggplant, yung mga talong, palaya, okra, sitaw, cucumber, tomato. So meron tayo din sa BPI Los Baños. Sa Lagrana, ano naman po pinaproduce nila? Sa Lagrana, doon naman nakafocus yung seed production natin sa leguminous plants. Nandun yung mani, yung soybean, yung upland rice, sweet potato, mung bean, corn, and even kasaba. Meron na rin tayong planting material ng kasaba doon. Okay. So sa Guimaras, nandun yung mga mangga natin or mga mango, cashew, Bakit wala? coffee, Wala na naman. Tuloy, sige lang. mung bean, meron din sila doon. So kapag naghahanap sila ng mga certified organic na mga planting material na ito, pwede silang pumunta din sa or makipag-coordinate sa Guimaras. Yan, BPI Guimaras. Ganyan yung ating pinaka-masarap na mangga sa Guimaras. So, additional information lang, na Negros Island, Panay Island, kaya nandiyan yung nagsira, isa po sa mga 50 to 75% na mga nagpa-practice pa sila ng organic. Napakarami po ditong mga organic farm, mga ecotourism farm na kilalang-kilala. Kasi isa po sa pagsisimula,
bago ka po mag-engage sa organic farming, ikaw po ay backyard or gagawin mo po malakihan, ay mag-visit ka muna ng mga farm at ng seminar. Kaya, Ma'am Christine, meron ba tayong mga success story yung masasabi natin, mga kilala sa larangan ng organic farming dito sa Pilipinas? Isa yan, kung naaalala nyo, bigyan ko na lang sample si Ma'am Christine, si Costales. Saka meron din dito sa may Cavite, si... may sa Cavite, nalimutan ko yung sa Cavite. Yung malaki sa Cavite, nagot kayo. So, sa lista po, yung listahan po ay nasa, nasa listahan ng ating... So, pwede din yung check yun sa, siguro sa website ng CCP na i-search, tsaka yung isa kanina na ng 2000, pwede kayong mag-contact dun sa kanila kasi yearly kasi yung certification. So, from time to time, hindi natin alam kung na-renew ba sila o hindi ng certification nila. So, mas maganda direct sila sa certifying body. Okay. So, may idadagdag ka pa Ma'am Christine. Dito po, ang pinakamahalaga po is boto. Sabi po ng ating mga saan po makakakuha ng organic seeds for seed production nila? Organic seeds. Organic seeds ng mga gulay. Meron tayo sa Los Baños na kanina, sa Lolan, meron tayo sa for semi-temperate crops, meron tayo sa Baguio. Yan. Yung for sale? For sale? Institute of Plant Breeding, nagbibenta ba sila ng organic seeds? Hindi ko pa nag-certify sila. Pero alam ko, meron daw tayo sa Mindoro. Mindoro, ano? Pero hindi ko muna papangalanan kasi hindi pa natin na kung nagpa-renew sila ngayon. Saka sa Sorsogon meron. Saan lang makakakuha sila ng mga available seed? Doon sa mga accredited na certified na farm? Sa mga certified na nag-organic seed production. Kasi, ikaroon ko lang, Sir Collins, dito sa Bureau of Plant Industry, hindi kami for fresh produce. Dry? Sa seed tayo, sa seed production talaga tayo. Kaya yun po ang tinatanong dito kung saan sila makaka-avail ng mga boto ay tatanong. Pwede naman sila mag-request dito sa atin kapag malapit or alam ko. Pwede natin yan Kanayahan mo sila kung paano sila makakapag-request. Ayan, so papatuloy ko naman sa Davao natin. Meron tayong kakao doon, banana, pomelo, durian, tsaka upili corn. So, mga certified organic to lahat. Davao yan, Davao. Davao. So, aside sa pag-produce ng seeds and planting materials, meron din tayong mga activities like nagpapatraining tayo ng organic production pero sa kasamang palad, dinabutan tayo ng COVID ngayon. So, start muna pati yung mga field day ng mga bata, yung mga pa-training. Tumatanggap din po pala yung centers ng OJT, sa mga eskwelahan. Tumatanggap din sila ng gano'n. And then, shout out lang sa lahat ng center chief po pala natin. Lagot ka. So, pati kasi sila ang pinakamasipag na from Laguna, si Ma'am Hilda Gagatan. From Davao. Si Ma'am Lorna. Lorna. Okay, from Timaras. Si Sir Yundre. So, punta tayo sa Highland, Davao. Ay, Davao, Baguio. Asporia po. Sa Manila, Matibay na mo. Shoutout din po sa hepe namin, si Ma'am Merian Guerrero. At saka yung head mo sa organic, Jenny Lynn. Anya na po. Siya po talaga ang focal, alternate niya lang po ako sa ngayon kasi nakawalan siya. So, balitang euro muna po tayo, sir. O may idadagdag pa mamaya si Ma'am Christine. Ngayon po ay 1 year na ating mahal na Secretary William Dar sa kanya pong panunungkulan at napakalaking challenge yung binitawan ng ating presidente na nabanggit yung ating plan program na talagang ibinigay na daw ng Department of Agriculture at ng iba pang ahensya katulad ng BPI. Siyempre, yung best nila at mas madali para i-execute itong plan kaysa din sa BPI. So, congratulations po sa ating napakasipag na mahal na Secretary William Dar sa iyo pong 1 taon. Walang sawang 1 taon na napakaraming challenges magsimula po sa pagputok ng Vulcan Mayon. Nandiyan po yung swine flu at ngayon po nandito na naman yung COVID-19. So, Ma'am Christine, to make it short, yung presentation,
bigyan mo po sila ng papaano, sino pwedeng kontakin, paka-avail ng boto, yun naman ang palaging kailangan ng ating mga mag-organic. Impormasyon patungkol sa organic, sino magbibigay sa kanila. At sa ating pong second episode, dito na po natin sisimulan yung tinatawag natin organic vegetable production, Saka yung backyard production. totally din natin siguro, dadagdag siguro natin sa ating isip kung paano ang maggawa ng organic. Kasi Kasi ito ang nakikita ko na parang hinihingi ng ating mga manunood kung paano ba gumawa ng organic sa kanilang mga bahay. Kung backyard man lang ako, may pataban ako, hindi na ako pagkagawa ng ganun. So, at isa pa po dyan, ma'am, siguro bigyan natin sila ng isang topic for seed production. Paano magbuo ng isang buto, organically grown na buto, at yun po ang magiging second generation at continuous na itatanim nila for organic production. So, Tintin, any last word para sa ating mga manonood? So, ayan mo, lagi tayong mag-ingat ngayon dahil sa COVID and mas may time tayo ngayon magtanim, so mas prefer natin na mag-organic muna para iwas sakit, iwas pa COVID. Contact number man, saan sila pwede mag-contact? So, meron kasi, pwede na lang yung mga contact ng centers natin sa Negros. Available naman po siya sa website namin ng Bureau of Plant Industry. Doon po yung official contact numbers nila, contact details po. Pwede nyo pong i-browse doon, nandun po lahat yung pati yung mga hepe po, nandun din po kung kanino yung address yung letter. Okay, dumako po tayo sa ating sagot ka ng BPI. So, Sir Diego, mga tanong ng ating mga manonood, ating sasagutin ng ating speaker, kasama si Sir Noli. Sir Noli, tulungan mo ating speaker para sa mga out of this world na tanong. Okay, Ma'am Lai, binabati namin si Ma'am Lai. Ma'am, miss ka na namin. Okay po, sige Sir Diego. Unang question, ang walang kamatayang tanong, libre pa din daw po ba ang buto? Pinamimigay din po ba? Sige, sagutin nyo na. Ang buto po natin ay hindi po ito binibenta, pinamimigay lang po ito sa ating komunidad. Okay. At sa mga gusto mag-intervention sa organic, yun, mga farmers, stakeholders. Pero yung ating buto sa Manila, available pa rin po. in limited basis lang po ito kasi hindi naman paramihan yung buto natin sa organic, so limited pa rin yung ibigay natin. So, ang pag dito, kung hindi kayo available na mag-book-in, pwede naman po muna mag-request muna kayo para ma-coordinate namin sa centers na mas malapit sa inyo. So may out of this world na, may I ask, paano mag-apply for Good Agricultural Practices Certification? Sa susunod pong discussion, ipapasok na po natin yung Good Agricultural Practices. Invite natin yung mga tagaga para pasagot po Sir Jet or Bida ang tanong nyo. Sir Noli, meron po ditong nagtanong na yung aking pong patol at sitaw, itim na langgam po inaatake. Siguro dito itim na langgam, aphids ito. Paano daw i-control? Kasi ito yung sinasabi na itim na langgam, kasi pag may nakita kang langgam na pula, parang po yun magkakamag-anak yan Pwede mo siyang makontrol to organic din, kasi pinag-usapan natin yung organic, kung tayo gagamit ng chemicals. Pwede kang gumamit ng sili, yung siling manghang, didikdikin mo lang yun, then ibababat mo yun. Kahit siguro mga 10 o 20 piraso na siling manghang, siling labuyo, didikdikin mo lang po yun, babawal mo sa 1 liter of water, i-steam overnight. Then, pagkatapos ng overnight, sasalayin mo yun, dadagdagan mo yung joy, yung liquid dishwashing. Ito po yung i-spray po nyo doon sa itim na langgam na sinasabi po nyo, pero pagpapapis po ito. Yung po i-spray nyo, pero pag kayo mag-spray sa umaga, mas maigi po mag-spray kayo sa hapon. Yung po yung pang-control po dyan. So additional lang pwede naman tayo kung walang joy or pwede tayong gumamit ng gumamit as parang sticky siya, ihalo natin dun sa chili. Para mag-sticky siya na
Anong ginagamit, ma'am? Gumamela na extract din. Kasi ang gumamela po, yung sticker, pampalas po nung efficacy o ng anghang para tumagal ang dikit. Pwede tayo gumamit ng neem oil or anything ng oil or ginagamit din po kasi ang sabon na si sticker. Natural soap, katulad ng mga perla soap, pwede rin po yun. Walang mga soap lang. Sir Diego, may tanong po ko? Wala nang tanong sa atin. wala masyado. Ito, meron daw pong isang organic practitioner sa Calabarzon. Pwede po ba mag-request ng organic cacao sa inyo kahit nasa Davao pa ang production ng seeds nun? So, paano po yun? Organic? Gusto po ng organic cacao. Meron ba sa Davao? Meron, pero yung kasi mag-shoulder ng Pero Siya sa po. ngayon kasi mahirap talaga mag-convene ng mga halaman natin, mag-shipping. Kasi, Okay. meron kasi mag-shipping ngayon ng planting materials from Davao to NCR. Gawa po kasi na pinagbabawal po kasi ng plant quarantine po natin yung tanggalin kasi yung lupa. Since ang kakao kasi very sensitive, na kapag tinanggalan mo ng lupa, karamihan po Madaling mamatay. Kung pagkasasabi namin ni killing is okay, kailangan mo lang si punararia pass bago dumating po dito sa atin. So, hindi mo na ina-advise na mag-alis. Saka baka mas stressor kasi minsan Ang stress talaga siya kasi tatanggalin mo siya ng lupa. Pwede naman yung sayon, pero yung mga rin po, wala pa masyadong movement ng planting material at napakahirap pa po mag-ship due to COVID-19. Kung gusto nyo po, sulat lang po kayo sa aming Bureau of Plant Industry Davao, and then kapag okay na po, mag-send naman po sila ng information kung pwede na mag-pick up or ma-ship yung inyong request. Kung pwede na gawin. So kung wala namang pin, so bigyan ka na namin ng pagkakataon ng bumati, mag-shout out sa mga kakilala mo. And so shout out pala sa Capiz State University, sa sa school namin, and sa lahat po ng empleyado po ng government natin, even dito sa Bureau of Plant Industry. Stay safe lang tayo kasi abang umano itong COVID. And then magandang umaga po ulit. Sana po ay meron po kaming na ibahagi sa inyo na kaalaman. Introduction pa lang po naman ito. Alam po sir na marami pa tayong i-discuss for further paano pa tayo mag-engage sa organic farming. Marami pa kami i-share. Sir Noli, baka may gusto kang pasalamatan. Salamat po especially sa ating dalawang director. Maraming salamat sa opportunity na binibigay niyo po sa amin. And our boss, Ma'am Marian Guerrero, and my pretty sister sa aming bahay. May loving wife and my two sisters. Ang aking anak na dalaga, dalawa. Ikaw naman, Sir Diego. Again po, maraming salamat din sa mga manonood. Sana po hindi kayo magsawa sa panonood. At siguro naman, hindi tayo mauubusan ng topic. By the time na maubusan tayo, sobrang tagal na nung unang topic na ulitin na lang din natin. Tsaka kung papansinin ninyo, ngayon na lang tayo ulit na kompleto. Pagka maraming busy si Sir Noli sa establishment ng community. Yun po. So, again, shout out po kay Ma'am LV na nanonood, kay Ma'am Lai po, kay Sir Glenn na nagpahirap po sa amin ng kwarto para sa araw po na ito. Maraming salamat po. And yan, Sir Tolit, ikaw naman po. Kay Mark Julius Mercado ng Bureau of Plant Industry, sa mga taga-center, si Ma'am Eileen, at sa lahat po nanonood sa Bureau of Plant Industry, ito pa rin po ang inyong profesor, kasama si Kuya Diego, si Sir Noli, at si Ma'am Christine na nagsasabing, bye-bye. Diyos mamalo. Diyos mamalo. Hapon. Diyos Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain
Sekreto ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan.